Title: Love at First Sight. Author: Chi Sapphire. Genre: Romance, SPG. Paalala lang sa mababanggit sa video at kwentong ito ay isa lamang kathang-isip ng malikhaing author. Don't forget to like and follow ang aming page. Thank you. Chapter 3. Bawat kagamitan na nakikita ko sa loob ay sobrang ganda at may halaga talaga. Pulido at napakagandang tingnan. Pati mga tauhan dito ay maayos ang mga suot at magagalang. May elevator naman dito, bakit hindi tayo sumakay? Para naman makapunta tayo sa itaas, mungkahi ko. Kasalukuyan kaming naglalakad sa hallway na ito. Siguro ay excite lang akong makasakay. Those are for poor people and it's not my taste. Walang emosyong saad niya. Poor. It's mean. So para pala sa akin ang elevator na iyon, kaya dun na lang ako sasakay. Stop being stubborn, you're with me and even where am I going? You have to follow me. Saka ka lang sasakay doon kung wala ako, ani niya. Tumango na lang ako. Makailang hakbang lang ay napatigil ako nang tumigil siya sa unahan ko. Nagtaka ako kaya sumilip ako. May problema ba? Tanong ko. Nauna siyang naglakad at huminto sa isang wall glass. Kitang-kita ko mula sa kanyang likuran ang naglalakihan ding building na katapat nito. Come here. Agaw atensyon niyang sabi sa akin. You're wasting the time, saad pa niya. Dahan-dahan akong humahakbang hanggang sa maapakan ko na ang inaapakan niyang sahig at gawa din ito sa glass. Dahil sa gulat ng biglang humandar kung ano man ito ay napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Mahigpit na mahigpit, lalo na noong nakita ko sa baba. Umaakyat kami ng mataas pa. Anong klaseng elevator ta? Relax. It's just an elevator, kalmadong sabi niya. Shut up. Hindi mo alam kung gaano ako kaitikot sa mga ganito, single ko. I thought you are a strong woman. Bakit sa mga ganitong pangyayari ay takot ka? Pang-asar niyang tanong. Sira ulo ka, ba? Sinong hindi matatakot kung sakaling masira ito ha? Sa tingin mo mabubuhay pa ako? Wala na akong narinig pa na mga sambat galing sa kanya at niyakap na lang siya at hinayaan niya lang naman akong yakapin siya. Napamulat ako ng mata nang may tumapak sa balikat ko. Hindi na humandar ang elevator kaya inangat ko na ang aking tingin. Are you not going to release me? Tanong niya at napabitaw agad ako ng yakap sa kanya. Follow me. Nasa itaas na kami ng palapag ng mataas na building na ito. Parang maiiyak na ako sa karanasang hindi ko inaasahan na mangyayari ngayon. Napakaganda talaga. Hey, napalingon agad ako sa kanya. Bumungad sa akin ang topless niyang katawan na ikinaiwas ko ng tingin agad. Napakagatlabi ako nang lumitaw sa imahinasyon ko ang laki at dami ng abs ng katawan niya. Parang inaakit niya ako doon. Muli akong tumingin sa kanya at kinalma ang sarili ko. Umakto ako na para bang hindi ako nagwagwapuhan sa kanya. Hindi ko inaasahang ganito pala siya. Bakit nga pala tayo nandito? Tanong ko nang pababa na siya ng pool. Kita ko rin mula sa likuran niyang may tato siya. What do you think? Balik niyang tanong sa akin nang nakatayo na siya sa pool at binubuhasan ang katawan niya ng tubig gamit ang malalaki niyang palad. Napaiwas agad ako. I paid you for 100,000 and you don't want to have sex with me. I don't wanna force you. So, just stayed with tonight, ani niya. Talaga namang hindi ako makikipag-sex sa'yo ano. Hindi ikaw ang dapat makauna sa akin. Why don't you join me here? It's good when we're here bathing ourselves, mapang-akit niyang sabi. No thanks. Uupo na lang ako dito sa gilid ng pool, saad ko sa kanya at agad na naglakad malapit sa pool. Pilit kong iniiwasan ang presensya niya, baka saan pa tumingin ang mga mata ko. Tinanggal ko ang sapatos pati na ang medyas ko. Naupo ako sa gilid ng pool at binabad ang paa ko. Ang lamig, halos pabulong ko ng saad. Biglang tumahimik ang paligid namin. Tanging ay lang ng tubig na gawa niya ang naririnig ko. Why are so silent? Speak, sabay tapon niya ng tubig sa gawi ko. Hoy, tanging saad ko nang mabasa ako ng iilang patak ng tubig na. Iyon, speak, diing utos nito this time. Nakatingin ako sa kanya. Nagawa niyang kunin ang atensyon ko ngayon. Ano namang sasabihin ko sa'yo? Hindi tayo close. Kahit nga magkaibigan, magkakakilala o di kaya ay may paki sa isa't isa. Binayaran mo ako para makipagtalik sa'yo ng ganun-ganun lang, mahaba kong sagot sa kanya. Hindi mo ba ako kilala? Taas kilay niyang tanong sa akin na ikan awesome ng mukha ko. Tanga talaga ta eh. Nagpapatawa ka ba?
Kung kilala kita edi sana nakilala kita dun pa lang sa bar, pilosopo kong sabi. I think so. Some of people I meet they acted like they don't know me to caught my attention and I think you're acting but I'm wrong, wika niya. And suddenly you caught my attention which is happening now. Anong kilati na naman ang nararamdaman ko sa buong katawan at kalabog ng puso ko. Bakit pa ako ganito sa tuwing ganyan ang mga banat niya sa akin? May crush ba ako sa kanya? Ano ba? Single ko nang tapunan na naman niya ako ng tubig ngunit marami na iyon kaya pati buhok ko ay basa na. The truth of yourself is, you're weak. Takot ka ba sa tubig? Saad pa niya? In your dreams baka ikaw. Single ko at bumawi din ako sa kanya hanggang sa umabot sa pagtatampisawan naming dalawa at sa kasamaang palad ay nahulog pa ako sa pool na ikinahalaklak niya ng todo. Buizat, ani ko. Tuluyan na akong nabasa at nagtagumpay siya na samahan ko siya dito. Humanda ka sa akin. Akala mo ikaw lang ang magaling. Pwes tikman mo ang higanti ko. Malakas kong single na ikinatawan niya lalo. Bring it on. Panghahamon niya. Hindi kita uurungan. Puno ng halakhak at sigawan ang pool dahil sa laro namin. Hindi ko inaasahang mapupunta sa ganito ang lahat. Hindi naman ako nagpatalo sa splash fighting namin kahit na wala akong laban sa kanya. Take this. Sigaw niya at binuhos niya lahat ang laman ng balde. Put anjay na. Ang lamig. Malakas kong sigaw at napamura pa dahil sa lamig. Shucks. Saan naman niya nakuha ang tubig na yun? Fudge you. Pagmura ko pa sa kanya. Give up. Ewan ko sayo. Ang dayo mo. It's not cold it's actually warm. Ani pa niya na ikinakunot ng noo ko at nagsalungat ng kilay ko. Malamig kaya. Sa tagal kong nakababad dito ay nakaramdam na rin ako ng ginaw. Nanginginig na rin ang ibang parte ng katawan ko. Pati ang labi ko ay kumikibot na rin sa ginaw. I'll take some towel, palm niya. Napakagatlabi na lamang ako upang maiwasan palalo ang lamig. I have towel. Lumapit ka rito, ani niya na agad ko namang sinunod. Pilit kong hinahakbang ang paa ko kahit na giniginaw na ako. Kanina okay naman ang temperatura ngunit biglang lumamig. Tinulungan niya akong makaakyat at agad na kinumutan ng tuwalya at ibinalot niya sa aking katawan. Change your dress before you catch cold, saad pa niya na agad ko namang tinanuan. Pero wala akong damit, pangangamba ko. You can use mine. Kahit na giniginaw ako ay kinakaya kong makapunta ng banyo. Agad kong nilock ang pinto baka pumasok lang siya ng biglaan at makikita niya akong hubad dito. Isinantabi ko muna ang tuwalya at unti-unti kong hinuhubad ang aking damit sa katawan ko. Nakakapagtaka lang, napaisip tuloy ako dahil sa malamig na tubig na ibinuhos niya sa akin. Saan naman yun galing? Tanong ko pa. Tuluyan ko nang naalis ang pang-itaas kong damit at pang-ibaba. Tanging underwear na lang ang naiwan. Napalingon agad ako sa may pinto nang may kumatok dito. Bakit? I have the dress. Binalot ko ang tuwalya sa katawan ko at bahagyang binuksan ang pinto at may kamay na pumasok doon. May hawak pa itong damit na pwede kong masuot. Dress and then go the dining. Let's have dinner. Pahabol pa niya bago ko isarado. Hindi siya gaya ng naiisip ko na masamang tao. Nakita ko na siyang tumatawa at nakikipagsabayan pa siya sa akin. Pero hindi Perrin. Nawawala ang pag-iingat ko baka sandali lamang ay makuha na niya ang matagal ko ng iningatan. Sinuot ko ang white polo na may katamtamang laki at hanggang tuhod ang laylayan. May cycling din na nakapaloob dito kaya kahit papaano ay komportable ako. Bumugtong hininga akong lumabas ng banyo. Bumalik ako kung saan kami kanina at nakita ko siyang nakaupo sa isang mesang may nakalapag na pagkain at eksaktong pagdating ko ay umiinom siya. Napahinto siya nang makita ako kaya pilit nang umiti ako sa kanya. Habang nakasayad ang bibig ng bote sa kanyang labi ay kita kong bumaba ang mata niya mula sa aking pangupo hanggang sa aking paa. Napapikit na lamang ako nang sinunod niyang ginawa. Napalunok pa siya at kunwaring may uminom ng wine bago inalis agad ang mata sa akin. Let's eat. Thank you. You're welcome. Balik niyang saad sa akin. Naupo na rin ako at katabi siya. Kumuha na rin ako ng iilang pagkain na hinanda niya napakarami at parang may bisita siya. May bisita ka? Pagtatanong ko. No. Bakit ang dami yatang pagkain sa lamesa? Sigurado ka bang wala kang bisita? Pwede naman akong umalis at saka. I don't have visitor or guest. It just you so eat more. Ani pa niya. Okay. Kumain na rin agad ako. Binusog ko ang aking sarili. Minsan lang mangyari ang ganito kaya kukunin ko na ang opportunity at lulubos-lubusin ko na.
Pero may disiplina naman ako sa pagkain. It's getting late. Dito ka na lang matulog sa apartment ko. Bukas na lang kita ihahatid, ani niya at tumayo. Salamat. Napabugtong hininga akong tumayo at iniwang nakalat ang mga pinggan sa mesa. Hindi ko namang hahayaang magkalat ang mga ito. Kaya inayos ko na lang nang bigla siyang magsalita mula sa likuran ko. Stop that. The housekeeper will clean it. Magpahinga ka na lang, saad niya. Niligpit ko lang ito kahit na sinusuway niya ako. Kaya ko namang maghugas ng mga pinggan tsaka ayokong matulog nang hindi man lang maghuhugasan ang mga pinagkainan natin. Hindi ikaw ang gagawanan kung hindi ang mga housekeeper. Kaya ko naman sakasanay na ako sa ganito at nakakahiya kung hindi man lang ako magtatrabaho, pagpupumilit ko. Why are you stubborn? I'm not. Agad akong humarap sa kanya habang hawak-hawak ang mga pinggan. Makulat ka kasi kaya kinukulit kita, ngiti kong saad sa kanya at nilagpasan siya. Napangiti na lamang ako dahil sa itsura niya. Akala ko ay pipigilan niya ako ngunit hindi pala. Sa katunayan nga ay tinulungan pa niya akong idala sa lababo ang iba pang pinggan. Binantayan pa niya ako rito sa kusina in case of emergency daw na may hindi pa ako alam.